Hello, good evening everyone. So ani ada punta sa ato ang bedtime devotional for girls. So today is karon. Today is December 26. It's a Thursday. Ug karon ika day 332 sa ato ang devotional. So ang ato ang topic karon is about no regrets. So ang word na sa Ecclesiastes chapter 7 verse 9 nga nag-ingon, don't let your spirit rush to be angry, for anger abides in the heart of fools. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we thank you for today. Lord, bless ang mong word, Lord God, kung may among pagatunan, pinaagi ni ini, Lord God, kami mulambo ang amo ang pagtuo, diha kanimo, ug amo kining mapuy-an sa among kinabuhi, especially ang anger. Sa una mo, Lord God, nga sa may among makatunan about anger. Lord, speak for us, Lord God, through your word, o through me, Lord God, nga magdala sa imong pulong. Ikaw puno ka na ko sa imong balang espiritu, sa imong kaalam, Lord God, nga kini mo ay mong pulong, mo ay maghatag paglaom, gugma o kabag-uhan, Lord God, sa kaugalingon, aron mas mulambo ang pagtuo, ug makambit kami, Lord God, sa imong gisaad dinhi kanamo. Dalaygon ka, Lord, sa imong tanang dungog himayag mga pagdayeg kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So, don't let your spirit rush to be angry, for anger abides in the heart of fools. Kung sa kuan pa, sa Bisaya pa, ayaw patuyangi ang imong kasuko, binuang ang paghambin og kayugot. So, when you're angry, you will be tempted to say things and do things that you'll be sorry about later. And since you don't want to be sorry later, think before you do something. Instead of doing things in a hurry, slow down long enough to calm yourself down. Jesus does not intend that you strike out against other people, and He doesn't intend that your heart be troubled by anger. Your heart should instead be filled with love, just like Jesus' heart was and is. So when we become upset, so we should calm down, slow down. So, magpatabang ta sa Ginoo about controlling our temper. So, kaning temper, magiging siya ang maragdako-dako gitagkuan ani, kanang trabahoon pa, ingon pa nga kuan. Ingon sa James chapter 1, verse 19 to 20. So, it's about listening and speaking. So, understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness God desires. So get rid of all the filth and evil in your lives and humbly accept the word God has planted in your heart, for it has the power to save your soul. So, ang kaning ang anger. So, kasuko. Ang kasuko, masi gani si Jesus na suko. Nganong nasuko gani si Jesus tungod kay ang balay alampuanan, ang templo, gihimo og palengke. So, nasuko si Jesus iyahanggi pangbali ang mga lamisa nga ipangbaligyan. So, nasuko si Jesus tungod kay naghimo og daotan sa maayo nga lugar. So, kini karong gabion ang atong topic is no regrets. Unsa man ning no regrets? Sa ato ang pag-aistoryahon, sa ato ang ginabuhat, kanang we should do it with love. We should do it with kindness, so that we will not regret what we have said or what we have done, especially
to our neighbors, brothers and sisters. So ingon sa James, ingon ni James nga we must be quick to listen. So quick to listen or quick to hear, slow to speak, slow to get angry. So ang Ginoo, God is slow to anger. So ato pong i-imitate kung unsa ang Ginoo, God is slow to get anger. So kita pod magpatabang ta sa Ginoo, dili ta dayon-dayon masuko tungod kay ang kasuko pag naana ta sa ato ang emotion of being angry, daghang tag mga maistorya nga dili insakto. So it's better to kung wala tay maistorya nga insakto, it's better to shut our mouth. So it's better to be in silent than to speak words of hurting. Ang words nga makapasakit mas labaw pa sa gipasakitan ka in physical. So magpatabang ta sa Ginoo ni ini nga bahin. So kini nga anger, it's all about self-control. So kung dili ta makakontrol sa ato ang self, so mao kini nga kinahanglan nga magpatabang ta aning aspeto sa Ginoo. Ako nang ginabalik-balik, magpatabang ta because God is the God of not no impossible. So wala imposible dia sa Ginoo. Kana bitang magmatngon ta or aware ta sa ato ang mga gipanglihok, gipangsulti nga dili ta makasakit sa abang mga tao. So at the end of the day, bali before ta mga tulog, as we pause for a moment, we should reflect, we should examine ourselves kung naabot tayo napasakitan nga tao, o ato bang istorya, naabay mga dili maayo. So, makini nga, once nga naa na ta diha sa Ginoo, the Holy Spirit mo ni mag-convict sa ato ang kaugalingon nga naatay napasakitan, mo ta mga taog pasaylo diha sa Ginoo, mga itag pasaylo pud sa tawo nga ato ang napasakitan. Mao na nga we should be mindful sa ato ang words, kay when we speak out of our emotions, mo gina nga dili ta mo rely sa atong heart, because our heart is the one deceiver, meaning mangingilad kini atong kasing-kasing. So dili gyud nato nga mayon ta nga I feel angry, I feel wa ko kasabot mo ina, I feel sad. So di ta mo rely kung unsa ang atong kasing-kasing. We must consult it to the Word of God. So ako nang gibalik pod nga we should have a standard of living which is the Word of God. So the Word is God, is alive and active. So mas hait pa kini sa sundang nga duhay sulab nga mo dulot kini sa ato ang mga usani kanang lutahan, kanang nag-connect sa ato ang mga bones o asa gani nabita nga verse. Basta kini nga pulong sa Ginoo, mao kini magtudlo kanato unsaon nato pag kinabuhi diri nga kalibutan. So wala nay Hebrews chapter. So mao kini nga para guided ta sa ato ang mga pangbuhaton unsay atong istorya. We should know unsa man ang atong dapat buhaton. So when we are in Christ, we are a new creation. The old is gone, the new has come. And then God will give us His Holy Spirit, and the fruit of the Holy Spirit, o kita nga nito o diha sa Ginoo, kinahanglan nga mobunga ta. Mao ni ang bunga ana sa balaang espiritu. Mao to ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kani sa self-control diri na makontrol atong kaugalingon, especially when we are out of our emotions. Kaning mahimutang
kanang kasuko. So, ingon diri sa Hebrews chapter 4 verse 12, kaya ang pulong sa Dios, the Word of God, buhi ug maabtik ug mas hait pa sa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Modulot kini hangtod sa kahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha sa hunahuna sa kasing-kasing sa tao. So walay butang nga matago gikan sa Dios, ang tanan dayag ug makita sa iyang mata, ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. So we should take responsibility sa ato ang words, should take responsibility on our actions, and also what we think in our thoughts. So in words, in deeds, and in our thoughts. So no regrets. So if we are in Christ, so kung nata sa Ginoo, naman tayo mga mistakes from time to time, but dili gyud makaabot nga natay regret, because God will give us His wisdom, and plastaron ta sa Ginoo og tagaan ta og unsa ang mga pamaagi nga dili ta makasala. So we must be slow to get angry, slow to speak, and overcome evil by good, doing good. So that ang katong tao nga wala ni tuo sa Ginoo, mudayeg siya sa ato ang Ginoo nga buhi, ug mao kini ang gamhanan nga Ginoo nga mo'y nagbuhat niining tanan, ug walay imposible diha sa Ginoo. Basta motuo lamang ta og atong ibutang atong pagsalig kaniya. So we should trust in the Lord with all our heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path straight. So let's remember, when we are out of ourselves, when we are out of self-control, we must ask God for help, because God is the great helper. So no regrets. So karong gabion na kita ginatudloan sa Ginoo nga ang atong panabang nagikan kaniya, ug atong mga itagtabang aron maka-control ta sa ato ang anger og sa hinay nga aduna tay pag-control sa tuwang kaugalingon. Instead nga masuko dayon ta atong sabton unsa ang sitwasyon, aron makarespond ta in the right way. So good. So mao kini ang gitudlo kanato. We should have no regrets in what we said, what we have done, and in our thoughts nga dili ta mahimong masuko. Ang kasuko dili kini maghatag og kaayuhan kanato. So we must practice, we must learn to slow to get anger, or to slow to speak, and we must quick to listen. So we must humble down ourselves and ask God for help, because our God is our great helper. So let's thank God for everything, for every challenges that made us grow in our faith in God. So let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord God, for your message about anger. It's all about our self-control. Tabangi kami, Lord God, nga mahimo kaming matinumanon sa imong kasuguan, nga dili madali nga masuko, ug dapat maminaw, o mangayo og tabang diha kanimo. Tungod kay ang tanang panabang nagikan diha kanimo, Lord. Tabangi kami, Lord God, nga motubo kami sa pagtuo diha kanimo. Tabangi kami, Lord God, to change ourselves into your likeness.
We are nothing without you, Lord God. We lift up to you everything, Lord God. O sa maminaw ni ining pulong, na ikaw ang Ginoo mo ay magapalambo kanila sa ilang pagtuo. Palambua sila, Lord God, sa ilang spiritual nga bahin. Maski pa sa financial, sa material, sa physical. Ikaw ang Ginoo ang gamhanan ko, Lord God. Why imposible diha kanimo. Lord, salamat kayo sa iyong pag-uban kanamo, gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Tabangi kami, Lord God, ang tanang dungog, himaya og mga pagdayeg kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Ang tanan ang giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mayong gabi, brothers and sisters. Good night, God bless, and see you tomorrow. Bye!